wala akong ginagawa. On my first month ng pandemic, lahat tayo walang ginagawa, di ba? So I cook. Tapos, sabi ko, parang try kong mag-online. So, di ko alam kung anong i-online ko. Sabi ko, gano'n na kayong gagawin natin. So, I watch videos, tutorials, and everything. Nakita ko sumisikat si Bake Maki, di ba? Ayan. So, ginawa ko siya. So, nakapag-develop ako. Ang dami naming deliveries. Imagine mo, pandemic, nagdi-deliver kami 300. Nagdi-deliver kami sa mga shakies. Tas meron pang nag-reseller sa akin. So, yun, kaming dalawa. No? Tapos sabi ko, kailangan nating mag-add pa ng ibang product kasi baka manawa. Ito lang yung ginagawa natin. So, ngayon, yung mother-in-law ko, alam ko, bago siya nagpunta ng Italy, meron silang lechong manok sa Nueva Ecija. So, dalawa yung branch nila ng lechong manok doon. So, tinawagan ko yung mother-in-law ko. Sabi ko, Mama, paano nyo ba ginagawa yung lechong manok? Kasi I have no idea. So, binigay niya sa akin ingredients, paano siya gawin. Kaya lang, nilagyan ko siya ng twist. Kasi wala naman akong yung charcoal na umiikot. Diba ang laki-laki nun. Tsaka hindi naman ako maggaganon. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko? And since Shakey's and Peri Peri are sister company, ang may-ari kasi ng Peri Peri charcoal is Shakey's. Ginawa ko, pinlat ko yung chicken. Ginawa ko siyang nakadapa. Ginaya ko si Peri Peri. Pero hindi ko inangat yung wings niya. Kasi baka sabihin, baka nagagaya ako, di ba? So, ganun pa rin. The usual, nakaganyan yung wings. Tapos, binago ko yung procedure niya. Nilagyan ko ng lemongrass. And then, nilagyan ko siya ng baby potato on the side. So, while roasting the chicken, niro-roast din yung potatoes. So, ang presentation ko on the side ng potatoes, tapos top with cheese. So, my first client with that is yung friend ko. Siya gano'n naman lagi di ba, friend? Tapos, yun na yung start na nagpo-post na kami online. Yun. So, nakakatuwa kasi every week, pagdating ng Sunday, may 60 chicken coming, orders. Diba? So, parang, wow, ang laki na agad ng market. So, lipat na tayo. Roasted chicken, usually, nire-roast sa oven. Tama? So, kami, hindi ko siya nire-roast sa oven. So, ang ginagamit ko is yung Fieldcraft na flat na nakalimutan ko na yung tawag nun basta para siya iron na flip. But we purchased that for 12,000 each. So, bumili ako ng parang 3 no? Kasi nung una, isa lang. Dumadami yung orders. So, nag-add ako hanggang sa naka-4 kami. Noon. Kasi, ang ganda niya, hindi siya dumidikit. Tapos, mahinang-mahina lang yung cooking. So, sabi nga nila, ang pagkain kasi, when you cook it slowly, mas masarap siya. Kasi mas nanonood yung lasa. At saka yung luto niya, hindi hilaw. So, pag kinain niyo yung roasted chicken namin, sobrang lambot. Tapos, malasang-malasa siya. Parang yun, sarap to the bones. Si Maxis naman yan. No? Okay, so, as we go along, ang dami nang nag-order sa amin. So, hindi lang roasted chicken na na-develop namin. Nakapag-develop na rin kami ng, yung lechon belly roll. Kasi, yung mga pinsan ko is into food business talaga ang family. So, we are connected with Hison's Catering, Betty's Sans Rival, at the back of Santo Domingo Church, kung alam niyo, Santo Domingo Church. Sa likod nun is Angelicum, and then meron dun restaurant.
Betty's Place kung tawagin. Lola ko yun. So, lola ni Eunice yun. So, actually, dun kami, nung kasal namin, dun kami nag-reception. So, Santo Domingo Church kami kinasal ng daddy niya, then umikot lang kami sa likod. Kasi nandun ang Betty's Place. And Betty's Place, nagkikatering din. So, meron siyang function room sa taas na dalawa. Okay? So, two of my cousins are also into catering business. So, if you search for Julio's Catering, dun sa isang pinsan ko. Tapos may isa pang catering na sa isang pinsan ko rin. So, nakakalimutan ko lang yung pangalan. But, aside from catering, yung isang pinsan ko din is nag-put up ng restaurant, which is Calle 9465, which is located in near Terminal 1. That is a very high-end restaurant na nagsaserve ng parang Mediterranean food and Filipino din. Pero laging may twist yung mga food nila. Medyo pricey nga. Kasi maganda yung place na, diba? Okay, so sila naman from catering, they shifted into restaurant. So binitawan nila yung catering. So kami naman from online, nagpunta naman kami ng catering. Bakit? Why? Actually, I don't like catering. Because I don't like the hassles and bustles. Unang-una, napakamatrabaho niya. Diba? Second, akala nyo ba na ang catering habang lumalaki din yung kita mo? Ang catering habang lumalaki din yung expenses mo. Hanggang sa minsan, pag chinek mo nga, yung kita mo kung hindi. Diba? Kaya lang yung iba lang kasi dahil naging trend na yun, kaya nilang itaas na yung presyo. But in catering, if you are just starting at hindi ka kilala, ang liit ng margin. Okay? So, that is why hindi ko siya gusto. Kaya lang, people are asking, cater mo naman ako. So, kahit na ayoko, parang napilitan akong i-market na lang yung product. Kasi iba daw yung mga product na in-offer namin. Okay, so doon nag-start yung catering hanggang sa inoperan ako ng Rotary Center na maging one of the official caterer ng District D780. So ang Rotary kasi hindi nauubusan ng activities at naging suki ko ang mga Rotaractors dahil napakaliit lang ng budget nila. Yon. Tita, pakot naman ako. Ito lang yung kaya namin. O, di ba, paano ka naman makakatanggi? So, okay lang sa akin. Ako naman, hindi naman ako after sa sobrang laking kita. Because, meron din naman akong side hustle bukod sa catering. So, yung namin, yung simpleng online food namin, hanggang sa nag-grab foods na kami, hanggang sa ino-opera na kami ng food panda. Kaya lang, mas malaki ang kita pag wala ka sa loob ng Grab at ng food panda. Kasi kumikita pa sila. Imagine mo, 25% pa yung kinakat nila sa tapos nabubuisit pa ako sa mga riders, lagi nagmamadali. O, di ba? Parang kala mo naman, minamagic mo lang yung pagkain. Yun. And then, nung after na ng pandemic, nag-offer naman sa amin ang URC. You know URC? Universal Robina Corporation. So, there, we had a concessionaire ng planta. So, 24/7 yung canteen namin doon. Kaya, meron kaming 13 na tao na nagraran ng canteen. But canteen also is nakakapagod. So, nakaka-stress kasi kailangan ang nakaka-stress actually sa business, hindi yung business itself, kundi yung mga tao. Kasi pag ang mga tao mo nagpasaway, obligado ka na ikaw may-ari, papalit sa kanila. Yun. So, pag hindi pumasok ang cook mo, kami ang papalit doon as ako. Diba? So, nakaka-stress siya doing the job itself. Okay. So, now, also doing the catering and the canteen,
may nakipag-tie up sa atin. So one of my cousin, which is the head of the Philippine Gaming of the Philippines, nag-offer sa akin ng partnership. So una, he just asked for parang a simple commissary muna kami. No, we will supply him kung ano yung magandang product namin, and then ilalagay niya sa kiosk. But during the meeting, hindi na gano'n na nangyari. Nag-run na yung meeting, naging partner na kami. Kasi nga, siya walang time. And ako, I'm doing the business already. So sabi niya, why not mag-partner na lang tayo? So, kung ano yung kailangan, ibibigay ko, ikaw ang operation. So, gano'n ang nangyari. So, pag sinabi ko, okay, ito yung rental, 200,000, papadala niya. Half of it, kami na, sa operational side. So, gano'n ang ginagawa namin ngayon. So, nagkaroon kami ng pilot store, which is, nag-start kami sa Philippine College of Criminology. Naglagay kami ng booth doon. It is a very successful booth kasi from 3,000, ngayon, nagta-10,000 kami. And then, less hassle kami. Why? Kasi lahat ng nilalagay doon, inventoryables. So, hindi siya katulad nung catering, no? Hindi siya katulad nung canteen, na hindi mo nagigauge kung ilan yung nagagawa. And, niloloko ka ng tao. So, sabi ko nga sa inyo, sa negosyo, no, maraming magnanakaw. So, na-experience din namin. With Eunice doing the audit every day, siya yung nakakita na, Mami, bakit ganito? Ang laki-laki ng nagiging shortages ng mga cashier. So, there we found out na ninanakawan na kami ng 3,000 a day. Masakit sa bulsa yun. Kasi 3,000 times 10 days is 30,000. Times 3 mo yun, di 90,000. So, yun yung nawawala sa akin. Diba? Parang ang sakit kasi you give everything to them, pero still, kaya ka pa rin palang nakawa. So, dun kami medyo napaisip. Kaya binitawan namin ang canteen. So, now, expansion kami. On June 1, we will be opening our second kiosk. So, yun na yung in-start namin sa PCC. So, clerks will be opening our second kiosk. And after this, proceed na kami sa FEU, which will be our third. So, we are targeting 10 food kiosks for this year. Diba? So, ano yung naging, nun sa amin? Hindi na kami nagpupunta sa store. Diba? Nag-check na lang kami inventory-wise. Tapos, nag-surprise visit kami. Kasi when you do surprise visit, i-check mo yan, yung audit mo sila, ilan yung leftovers, tapos i-compare mo sa sales. So, as of now naman, wala pa namang nagtago. So, ibig sabihin, without us doing the actual work, iiwan namin yung staff. The business is running. Diba? So, nag-expand na kami ngayon. Kaya medyo marami na kaming time. Hindi na kami nag-hands. So, though, nag-accept pa rin kami ng catering. Kasi may mga napapakater pa rin. Okay, so ano na yung ano na. So, bali po yung catering Naka-enjoy ko yung kwento ni Ma'am. Ang lawak na. galing niyo po mag-manage. So Ma'am, gaano katagal na po ba tayo sa catering industry? Ang catering industry na, di ba sabi ko nga pandemic lang. So, kailan last? How long is Clerks? 2017 pa siya. So pagdating Ma'am sa catering po natin, ano po ba yung services na nako-cover natin doon sa catering? Ang catering naman kasi lahat naman yun pare-parehas lang eh. Diba? So, when they ask you, ano ba yung ina-offer, syempre, i-offer mo na lahat. Diba? From the catering itself to the whole package area.
hanggang dun sa photo booth at saka yung dun sa tinatawag nilang backdraft. Dati kasi iba yung nagpo-photo booth, iba yung nagba-backdraft, iba yung nagsa-sound system. Kung kaya mo nang i-package lahat yun, with you having your side partners, ikaw na, may add-ons ka pa. Diba? So, bakit kailangan mo pa sila yung maghanap? Di ikaw na package deal para ka ng one-stop shop. Diba? Hindi na sila maghanap ng iba. Kasi yun naman ang gusto natin, diba? Upo ka na lang. Pero kung ikaw pa yung maghahanap, parang ano ba naman kung magtatrabaho pa ako? Diba babayaran naman kita. O di mag one-stop shop ka na. Ganun eh. Pagdating naman nun sa catering service na ano po ba yung masasabi yung unique doon sa ating service na binibigay or doon po sa mismo business? Uniqueness sa catering service. Basically, siguro kami lang yung first na nagki-cater ng ano ba to? Belly roll na mini. Kasi wala pang nag-o-offer nun. So lahat ng catering namin, ino-offeran namin sila ng ano ba to? Baby, hindi naman baby. Parang ano siya, miniature lechon belly roll. Kasi ang belly roll malaki. So, ikaw pag kukuha ka, hatiin mo pa. So yun, dahil maliit lang siya, one at a time, at saka one per person. Diba? Enough na yun sa'yo. Kesa yung may mga hati-hati pa, at least yun ma-enjoy mo pa, na-roll talaga siya. Diba? Nakita mo na ba yun? At saka mura lang siya. Hindi siya expensive. So, for example, 50 to 70 persons, for a 6,000, okay na yun. Diba? So, we give mga 60 slices of mini lechon belly. May excess. So product-wise po ang uniqueness natin. Yes. Usually gano'n naman eh. Kasi lahat naman ino-offer na eh. So anong magbibigay sa iyo ng uniqueness sa iba? Yung product itself. Kung saan ka pwedeng makilala. Diba? Isa pa, nakilala kami sa sisig bagnet namin and yung kare-kare. Kasi yung kare-kare namin, dahil nga diba, yung iba bawal magbagoong. So yung kare-kare namin, kahit di ka na magbagoong, may lasa na siya. So you enjoy eating the kare-kare. So, ma'am, we're going to go directly now to questioning about the application of the business. Okay, itself. sige. So, ito po is the first stage po, is the initiation stage. So, how does the business usually start when a new client books on your catering service or the restaurant service po? When client? When a new client. Sige. Clients have different types. So, meron dyan, alam na niya kung ano yung gusto niya. Meron naman indecisive, and meron naman lost. Diba? Yung preferably, yung mga guests na alam na nila yung gusto nila, wala ka ng effort. Okay, mag-e-effort ka dun sa indecisive at saka yung lost. Yung indecisive kasi, hindi niya alam kung anong gusto niya talaga. So, pag naglatag ka ng isang package, like for example, ma'am, ano po ba yung catering package na kukunin nyo? Is this a special or just a regular? Kasi malaking pagkakaiba doon. Mag-regular kasi, simple lang naman siya. Typical buffet, meron buffet table, nakaayos lang naman yung mga tables and everything. So, walang masyadong additional. Meron namang special, ito yung tinatawag nila na as in, i-decorate mo ng maganda yung buong area. So, iba naman kasi ang pricing. So, that's how you begin. Siyempre, budget-wise, tatanungin mo yung client. Hindi ka pwedeng mag-budget nang hindi pala naka-ready yung client. Baka mamaya pala, nagbigay ka ng nagbigay, ang budget niya pala 50,000 lang. Eh, di sayang naman yung effort. Diba? Kaya,
tatanungin mo siya kung ano ba yung preferred. So, doon ka ngayon mag-base ng budget. So, actually, ma'am, may sagot mo na actually lahat ng initiation stage ko eh. So, dediretso na po tayo sa planning stage. So, sabihin po natin, ma'am, after confirming the event, ano po yung steps niyo to follow in planning the catering services? What do you mean planning? Is the food that we're going to serve? Yes. Okay. So, planning. Basically, syempre, check mo muna yung date. Kung may nakabook ba or wala. Syempre, dapat free. Second, ano yung layo nung event. Kasi kung sobrang layo niya, I reject. Bakit? The food will suffer. Not unless, kung sobrang layo niya, bibigyan mo kami ng particular area where to do the cooking. Diba? Para masarap yung pagkain. Oo, para fresh. Kasi ano ba yung gusto natin sa pagkain? Mainit. Masarap, bago luto. Diba? Next, yung dami ng guest. Kasi, basically, lahat naman ng catering nagbibigay ng 10% adjustment. Bakit? Kasi paano kung biglang nagkaroon ng excess na visitor, alam ka naman kawawa siya, di na siya makain. Though maraming caterer na nauubusan. Yun nga lang, pinagmamalaki ko sa amin, never kami nauubusan. Because, nagbibigay ako hindi lang 10, kundi 15. Pero pag sobra naman talaga na yan, naniningil na ako. Siyempre, di ba? Kasi hindi naman na excuse na, ay bigla kasi. So, yung additional na yon, I give 10 to 15. Pero in excess of that, nagcha-charge na ako. Okay. So, sa food, paano mo siya i-manage? Siyempre, as a caterer, ayaw natin na magkakaroon tayo ng maraming wastages and spoilages. Kahit sa ang business naman. So, kailangan evaluate mo. Since matagal na ako sa ganitong industry, nanggaling ako sa restaurant, kaya alam ko siya gawin. Others don't know the side and hustle of it. Kaya nagkakaroon sila ng maraming wastages. So, paano ka magpa-plan? Siyempre, sa isang tao, ano mo yan, you do the food costing. Paano yung food costing? Like for example, sa isang tao, you give 100 grams ng food. So by that, pag nakuha mo yung secret ng food costing, i-multiply mo na lang yan sa dami ng tao. So doon, alam mo na kung ilan ang iluluto. Diba? Kasi food costing is knowing all the costs that you are going to use. Diba? Hindi yung, sige, bili tayo ng 10 kilo nito. What if yung 10 kilo pala, 2 kilos lang ang magagastos. Diba? So, doon ka mag-i-start sa food costing. Para ma-manage mo ng maayos yung pagluluto mo ng produkto. That's it. Actually, ma'am, you already as well mentioned everything in the questions in one sitting. So, somehow we'll be moving forward to the execution stage. Yung pang... Parang kayo yung hindi naka-ready. Masyado sila mong natutuwa sa story eh. Gawin na to sa Pang 40. About just stuff. Hindi siya about sa food. About sa stuff. So, ma'am, so how do you prepare your team and resources before the actual date to avoid problems or delays? In catering, you should be prepared 5 days ahead of time. So, sinusort mo na yung mga kailangan, kung ilan yung guest. Actually, for example, you have a reservation of 50. Ang dadalhin mo, 100. Bakit? Kasi, meron pinging additional plate. Although yung glass, isa lang yung naka-allocate sa kanya, di ba, manghihingi pa rin ng extra glass yan. Di ba? Kasi yung iba, ay, hindi ko na alam yung glass ko. Hingi na ako ng bago. So, you prepared times 2. Ganun siya lagi.
Okay? Para hindi ka ma-rush, kailangan nakaayos na yan lahat. One day before, dapat malinis na lahat yan. Ready for shipping na siya. So ako, kung like for example, yung location naman is one day free before the event. Kung kaya na siyang ipatransmit, pinapatransmit ko na. And sa set up kami 5 days prior to the 5 hours prior to the event. Para at least kung meron man nagkulang or hindi nadala, hindi ka nag-rush. Ganon siya. Even, Staff po, ilan po yung mga usually na pinapadala ng staff po sa specific area? depende sa dami ng reservation mo. Siyempre, kung 50 lang naman yan, kaya naman trabahuhin ng 3 yan. Walang problema kasi konti lang yan eh. Ang catering naman kasi, ang trabaho niya napaka-light lang. Ang pinaka-trabaho niyan is the setup and the pull-out. Yun ang madugo. Pero yung sabihin mong the operation itself na, wala na halos gagawin yan, tatayo na lang yan. Magbibigay na lang yan ng food eh. Diba? Eh kung kaya naman yan ng 2 taong magdidistribute ng pagkain and the other one is roaming around para maglagay ng juice and water to the table, kaya na yun. And ano po yung mga reminders po na binibigay niyo sa kanila? Or nakikipag-meeting po ba kayo sa kanila bago po sila pumunta? Siyempre, every time that you start, kailangan mo magkaroon ng meeting with your people. Lalong-lalo na pag ang event is birthday. So, you meet with them. Eto ang gagawin natin Ito yung plano. This is the start. So, yung program, i-explain mo pa rin sa kanila kahit may hawak na sila. Kasi, yung flow, minsan nagkakaroon talaga ng loopholes yan. Hindi mo yan talaga mapa-perfect. Sabi nga nila, kahit gano'n ka-perfect ang isang preparation, meron pa rin nangyayari na shortcomings. So, at least para lahat maging ready, may plan A, may plan B. So, ganun siya. Kailangan remind lahat yung tao dun sa mga dapat na gawin. Okay? Let's move on po dun sa execution stage po. So usually po, pagdating niyo po dun sa venue, ano po yung usually routine niyo po? Routine ko. Okay. Most probably, nauuna sa akin ng tao. Diba? Kasi sila yung nagsiset up eh. Hindi ko naman nagagawin yun. Okay. Now, 2 hours before, nandun ako. So, chinecheck ko ang lahat, kung kompleto na, nakaset na ba yung buffet table, no? Kompleto na ba yung lahat ng gagamitin, no? Nakaayos na ba lahat ng waiters, ganun siya. Kasi 1 hour prior to the event, dapat wala na tayo inaalala pa. Naghihintay na lang tayo dun sa client at sa visitors para dumating. So I make it a point na ako mismo ang personal na nag-check din sa area para walang problema. So, next naman po is, kunyari po, may mga sudden changes or special requests po yung clients. Paano niyo po dinidid? Hindi pwedeng sa atin. Oo. Once the client books with us, lagi ko siyang sinasabi, ma'am, if there will be changes, you should heads up 1 day before. Kasi hindi na po tayo makakapagbago on the day itself. Walang ganun. Walang magic. Hindi nyo kakayanin yun. Even the additionals, kailangan the most na yung 6 hours prior to the event. Kasi pwede ko namang maipaluto yun eh. Diba? Ang food naman, hindi naman yan agad-agad sinaserve. Dahil may program pa. So like for example, meron talagang hindi maiiwasan na may additional 10. Pwede naman ihabol. Diba? Kasi kami naman, on our side, diba sabi ko nga, lagi akong naglalagay ng adjustments. So prior to the cook pa, meron pa akong pro na nandoon sa commissary. Kasi magkaroon na ng additional yan na biglaan, meron na ako nakarito. Diba? Hindi yung
Kasi sa amin naman, wala naman problema eh. Kasi meron kaming canteen. Kung sumobra man siya, meron kaming paglalagyan. Diba? So, walang problema. Bale, pagdating naman po sa pagmamonitor, paano niyo po like yung habang ongoing po yung event, paano niyo po ginagawang parang organize po yung mga staffs niyo, ganun po? Basically, pagka naman nag-huddle na kayo, yun na yung ini-inform mo lahat ng staff na we should be organized. Hindi tayo dapat nasabog. Kasi, pagka nagkaroon ng problema on the operation itself, paano pa natin mawawaw yung client natin? Paano pa magiging repeat business yung occasion na yun, di ba? Or yung tao, syempre, magkakaroon siya ng bad na image or interpretation dun sa amin. So, I make it a point na hindi kami magkakaroon ng problema. Kasi nandun din naman ako. So, sabi ko nga, before the operation starts, talagang sinusuyod ko yung buong area, and I make it a point na lahat sila well-informed dun sa dapat gawin. Sa 3 years experience niyo po, ma'am, meron po ba kayong like, ano po yung challenge na-encounter niyo po habang nag-run po yung like may specific challenge po ba kayo or problem na na-encounter habang ongoing po yung catering? Sa 3 years, wala na. Wala ako na-experience. Yung minor issues po, ma'am, yung usual po na nangyayari, ano po? Opo. Like, Ano po nakikita na? Wala talaga. Okay na. Wala akong na-experience kasi lahat kasi talaga chinecheck ko siya. Meron isa nangyari, siguro, okay, nabasag yung jar. So, ayun, nabasag yung jar, Council of the Governors ang event. Council of the Governors pa yun So, okay, nabasag. Wala na akong magagawa nung basag na eh. So, ang ginawa ko, yung meron kaming water jug, doon ko pinatimpla yung juice para hindi kami magkaroon ng hamper sa operation. Ang water, pinalagay ko na lang sa pitchers kasi pwede naman yun na nagre-refill ka. So yun, hindi nga lang siya naka-display, pero hindi kami nagkaroon ng problem. Nag-smooth sailing pa rin yung operation. So for closure stage na po tayo. So ano po yung usually na ginagawa niyo after mismo nung event? Nung parang steps na ginagawa niyo after mismo nung event? Okay. Ang ginagawa ko is I talk to the client asking for feedback. You know why? Kasi doon mo malalaman in totality kung ano yung service na naibigay mo sa kanila. Kung ano yung ratings nila sa'yo. Diba? Hindi ba sila satisfied? Or na-satisfy ba sila? Are they going to repeat business with you? Diba? Or meron pa bang maisasuggest yung clients mo if in case hindi sila nawaw dun sa service mo? Diba? At saka in totality, ano ba yung masasabi nila dun sa binigay mong service sa kanila? So parang sa parang sa restaurant, you're asking for a comment card. So, mahalaga yun sa isang negosyo. Kasi ang iniiwasan natin dito is yung silent guest complaint. Kasi mas pangit siyang mangyari because yung silent complaint, pagka nagsabi yan sa labas, word of mouth, it spreads easily. So, paano ka pa magkakaroon ng repeat business kung, ay, yung pangit ng catering na yan. Alam mo, naubos yung pagkain dyan. Tapos hindi masarap, maalat lahat ng pagkain. Diba? So, ako, I make it a point that I talk to them.
ma'am, kumusta na po yung food? Nagustuhan po ba nila? Ganyan. Although, lagi niyong tatandaan, in food industry, you cannot please everybody. Bakit? Kasi meron taong matabang ang timpla. Diba? Meron naman tao na mataas ang timpla. So, pagka natabangan, ay hindi masarap. Diba? Iba-iba talaga yun. Kasi lalo, kaya nga, yung food mo, it varies dun sa type of clients that you have. Kasi pag ang clients mo, mga matatanda yan, huwag mo aalatan. Basically, complain yan. Diba? Kasi mga mababa ng timpla nila at saka bawal na sila sa mga maalat. Bawal na sila sa matataba. Diba? So, dun pa lang sa menu itself, i-adjust mo na sila. So, sabihin mo na agad, ma'am, baka gusto niya ng healthy. Like sa pasta, huwag kang mag-o-offer ng mga maalat or mga seafood. Kasi baka yung iba dyan, bawal, high blood, allergy. Diba? So, ikaw din mismo ang mag-o-offer sa kanila. O sige, ito po yung pasta namin na pwede sa inyo. Like yung mga pesto, aglio olio, na mushroom lang siya. Kayo yung mag-o-offer sa kanila. Para hindi na magkaroon ng problem in the future. So, question for the business growth and professional insights na rin po. So, ano po yung tingin yung pinakamahirap na na-handle na event? Pinakamahirap na event. Yung like, parang na-stress po kayo on day, yung parang i-implement na po yung event. Parang wala. Ay, wala. Kasi even yung 500 namin na 50th anniversary ng church dyan sa may West, nakalimutan ko na yun kung paltok yata yun or something. Si Father medyo, masaya lang. Actually, yung success kasi ng isang team, nagde-depend sa'yo. Diba? On how you manage everything well. Gugustuhin mo ba na magkaroon ka ng problema during the operation? Siyempre, hindi. Diba? So, kunwari, maraming tao, ready mo yung waiters mo. O ikaw ang bahala sa drinks. O ikaw bahala sa refill. Ikaw ang bahala sa pag-distribute. Para tatayo ka na lang. Diba? Yun ang masarap ang feeling. Yung hindi ka magkakaroon ng problema. Siguro nagka-problema kami doon sa yelo lang. Naubusan ng yelo. O, diba? Dahil ma'am, wala ng yelo. O sige, takbo ka sa Takbo ka sa 7-Eleven. O, yun lang. Yun lang yung pinaka So, ano po yung mga lesson na natutunan niyo po sa experience niyo sa pagiging ano po yung mga lessons na Lessons sa catering. Sa catering, wala ako masyadong naging lessons. Kasi, di ba nga galing ako ng restaurant? So, in my 22 years in restaurant, alam ko na yung gagawin ko. Kasi lagi yan, may plan A, may plan B, may plan C. Diba? Hindi lang plan A and B, hanggang C ka pa nga. Diba? Kasi, may total experience in Shakey's. Nahubog na ako nung matagal na panahon na yan eh. Kumbaga, alam ko na agad. Sabi nga nila, ang tawag nga nila sa akin sa Shakey's actually is, magician. Bakit? Bakit? For example, meron kaming sinuserve na onion rings. Ang onion rings, merong sinusupply si Shakey's na butter mix. So, powder siya, lalagyan mo lang ng tubig, tapos ididip mo na si onion rings doon. Peak time, naubusan ng butter mix. Ang daming order ng onion rings. Anong ginawa ko? Nag-create ako ng butter mix kung ano yung meron dun sa ingredients na nasa harap ko. Diba? So, meron kaming egg. Mag-beat ka ng egg. Maglagay ka ng flour, maglagay ka ng salt, maglagay ka ng garlic, pepper, and everything. Nakakreate kami ng butter mix. Hindi na hamper yung operation. Diba? Kaya sabi nga nila, nasa sayo yung success ng team mo kasi
kung gaano ka kabilis mag-isip ng ipapalit doon sa existing, kung wala yung raw materials na yun, wala na ba? Siyempre hindi. Kasi ang kapalit nun, complaint. Diba? Imaginein mo, ang daming orders, ay ang order na yan. Bago makarating sa zero na yan, nag-run na yung oras niyan. Sa palagay mo ba, ikaw kung gutom na gutom ka, matutuwa ka? Hindi, di ba? My God, bakit ang tagal-tagal na yan? Hindi nyo pa na-serve. Di ba? Eh di gumawa ka ng paraan. Ganun lang yun. So, ayun po, ano po yung advice na bibigay niyo po sa amin as a student and aspiring entrepreneurs po na balak mag-cater din? Pumasok sa catering business. Before you go into any business, you must learn the basic. Bakit? Ang training nyo, dapat alam nyo lahat. From scratch hanggang sa ilan yung kailangan yung gawin, paano nyo siya kailangan gawin, at ano yung kailangan yung maging decision making kapag may nangyari na isang bagay during the operation. So basically, you train yourself into everything na kailangan mo in doing your business. Bakit? Kasi, like for example, nag-graduate kayo. You will be a manager. Being a manager, alam natin, humawak lang ng ballpen at saka papel. Tama? Hindi ganun yun. Being a manager is knowing the basics. No? Yung pinakababa. Kasi, pag yung tao mo nawala, kaya mong paganahin yung buong restaurant mag-isa. That's the challenge. Diba? And sa Shakey's, I am proud to say, we are trained na gano'n. Na kahit na manager ka, pag nawalan ka ng staff, kaya mong paganahin yung whole operation. Kahit konti lang yung tao. Kasi alam mong gawin lahat. Yun. Kaya, other managers failed because they don't know the basics. Yun lang. And that's all naman po. So parang may gusto pa ba kayong i-share na ibang kwento, like history? Ay, pero ayun naman po yung question. Kayo, ano pang gusto nyong itanong? May i-ask lang po. Sa pagdating po sa sa mga staffs niyo po, currently po, ilan po yung staffs niyo po sa catering service niyo po? Kasi kami, hindi naman ako nagre-retain ng staff, lalo na kung lang silang gagawin, di ba? Ang nire-retain ko lang yung mga nasa kiosk, tsaka yung nasa resto. Pero yung mga yung mga waiters, basically, when you do business, you don't do business alone. Kailangan, meron kang mga partners. Diba? Like ako, partner ko si Kela. Si Kela is also a caterer. Pero, paano kami nagja-jive? Okay lang, may mga waiters ka ba dyan? Pahiram naman ako. Ganon. You do friends with other competitors also. So, don't take them as competitors. Take them as partners. Diba? Kasi sila rin naman ang makakatulong mo eh. Diba? Like for example, uy, kinulong ako ng food pan, baka meron ka dyan. Imbis na magre-rent ka na, papahiramin ka na lang. Why? Because you develop friendship. Diba? In business, you must also develop friendship. Like for example, you have a client. Si client A, pagka natapos na ba yung business mo, tapos na kayo? Diba? Paano mo siya mapapaulit sa'yo kung wala kayong friendship, kung wala kayong connection? Basically, ako, pagka nagkaroon ako ng client, nakikipag-friends ako. Kasi, pag naging friend mo ang isang tao, meron kayong link, meron kayong bond, diba? Na minsan, ang isang very, parang short time lang na pag-uusap, pagka nagkaroon na kayo ng friendship at connection, mas magaan
yung pag-uusap nyo and you do business transaction easily. Kasi hindi na siya ganun ka-formal. Nagiging informal na siya. Diba? And there, nagiging mas, at ease na kayong dalawa. Ganun. So that's the secret. Ayun, may questions. Wala naman ako questions. Kung bakit ko naging kaibigan sila Tintin Bersola, sila Julius Babaw, sila Ami Austria. Kasi sa Shakey's, Katipunan, lagi yung mga yan. Even nga si Julia Barreto, nakita kong lumaki yan eh. Pakalat-kalat lang yan sa Shakey's, Katipunan. Magbabaksak ng bar. O, tapos, iiwan lang nila, dun sila sa fan zone. So, kung ba naman itong mga batang ito. Diyan si Julia, magtatay lang yan ng buhok niya. Pawis na pawis yan. Pupunta dun sa fan zone, iiwan lang yung bag na ganyan. Elementary. Miriam kasi yan sila. Sila Julius Babaw naman, Katipunan din. Pero dun sila nagbe-breakfast, dun nagla-lunch. Kasi dun sila sinusundo ni Tintin. Pag nandoon si Tintin, lagi akong tinatawag. Oo, kasi gusto niya nakaupo ako sa tabi. Oo, kasi yung mga anak niya, every time na may mga party, doon din sila nagpa-party. Sa Katipunan, oo. Pag nakita niyo nga si Julius Babaw sa TV, di ba? Parang kala mo formal na formal. Pag nasa Shakey's doon, naka-rip jeans, nakataas yung buhok. O ganun siya ka-Japorms. Hindi siya ganun ka-formal. Mas ano pa nga siya kay Tintin eh. Mas grabe pa pumorma yun eh. Compared kay Tintin. Yun. I make friends with him. Kaya tuloy, yung mga parents ng Ateneo, imagine mo, mas malaki pa ang ang experience ko na masasabing sobrang laki ng naituro sa akin dun sa Shakey's. Kasi dyan naranasan kong party manager ako, marketing manager ako, hawak ko yung mga host. Sa Loyola, ilan ang party namin? 3 yan, minsan sabay-sabay. Diba? So, ang pinaka-greatest experience ko dyan is 3 yung double booking. Imagine mo. Sa isang room, 3 client ang double booking. Walang gustong kumausap. Walang gustong kumausap. So pagbasok ko, pagbaba ko ng kotse, sumalubong agad sa akin yung isa. Ma'am, may problema tayo. Bakit? Ano problema? Kasi ma'am, may double booking tayo eh. Double booking. Saan? Ma'am, sa VIP. Okay, ano nangyari? Kasi ma'am, chinek ko. Ma'am, ito pa oh. So, hindi pala double booking, triple booking pala to. So, anong gagawin natin? Sayang ka na. Hindi nga ma'am, ano po bang gagawin natin? Sige, prepare yourself. Sabi ko sa kanya. Ako na ang kumausap. So, una, chinek ko muna ang profile. So, profiling muna ako. Ano ba to? Kasi baka mamaya, ito mabigat, di ba? Medyo, presidente ng isang kumpanya. Ito medyo magaan. Kasi, may sarili lang siyang business, tapos parent siya natin Yung isa, medyo hindi ko alam kung anong niya. Tinawagan ko isa-isa. By the way, ganyan. Ma'am, kasi ganito bro yan. Ako, magaling ako magpaawa. Na-develop ko yung pagpapaawa effect ko. Kasi po, it so happen po na nagkaroon po tayo ng problema. Yung booking niyo po pala, may nauna. Kahit na siya yung nauna. Siya yung nauna, pero sinabi kong may nauna. So, syempre, tinitimpla ko kung bibigay. So, pag bumigay, wala na akong problema. Di ba? Bumigay. Ganun ba? O sige, ano ba yung pinakamagandang option natin? Pwede po tayong mag-risked kung okay lang sa inyo. Or pwede rin naman from VIP, ilalabas ko kayo sa main dining.
ganun ba? So, triple booking to ha. So, yung isa, natuwa ako, pumayag, magpa-reskin. So, dalawa na lang yung problema ko. Yung isa, galit na galit. Ayaw. Tagal ko na nag-book na yung mga guests ko, ganyan. Okay po. Anyway, ma'am, kung hindi naman po talaga kaya, okay lang naman po. Gagawin naman po namin na paraan na i-reserve po namin sa inyo yan. Napakalawang email namin. Okay, so, here comes another one. Ano to? Regular guest na parent ng Ateneo. Hi sir, by the way, I'm Cheryl from Shakey's. Yes, ano ba? Ano po yun? Ready na tayo? Sir, kasi ganito may problema. Di una, tempered siya. Sabi ko, gosh, ano kaya gagawin ko? Dalawa na sila. Sabi ko, ganito. Sir, ganito na lang. Sabi ko, kasi, ano po talaga, may nauna po talaga sa inyo. Hindi naman po kayo mawawala ng place. Pero dito lang kayo sa main dining. Actually, sir, mas maganda pa nga yung place nyo. Kasi, katapat na katapat kayo ng fanzone. Yung convincing power mo, dapat doon ka magmamaterialize, di ba? Sir, yung buffet table natin, nalagay natin dito sa side para wala makakadaan. Tapos yung mga bata, dahil puro kids yan, diretso na dun sa fanzone. Kahit doon na sila matulog, sir, okay lang. Diba? Tapos, kung hindi mo makuha sa ganon, doon na papasok yung yung 3 R. So, sabi nga nila, ano ba to? Nakalimutan ko na yung 1 R eh. Pero yung 1 R reward. So, kung hindi mo makuha dun sa 2, sir, bibigyan namin kayo ng ng 3 free pizza. Para pag naubos yung yung meal nyo, meron pang pangmerienda yung mga kids. Doon mo makukuha ang client. Kasi pag nagbigay ka na, di ba? Okay na yan. At saka isa pa, pag sinabi mo na, sir, actually, ikaw yung first, ikaw ang first reservation na inilagay namin dyan. Kaharap na harap mismo ng fanso. Kung may iisip niya nga naman. At least yung mga bata hindi nalalabas-labas ng ng kwarto. At saka isa pa, sila yung priority doon sa fan zone. O di mas okay sila. Na-solve ko yung yung 3 problema namin. Diba? Pero, nireprimand ko yung staff. Yung mga staff. Siyempre, hindi ganun kadali yun. Diba? Being a manager, kami unliable. Doon sa paano kung nagwala-wala yan dyan. Diba? Hindi natin mapacify. Kaya, contingency plan. Ayan meeting tayo. Hindi na mauulit to. Bawal na maulit. Kailangan, meron na tayong booking, scheduling, calendar. Ganun yun. Para ma-prevent na yung problem. Okay ba? Marami ba kayo natutunan? Nakakabilib po yung paano po kayong mag-money. Nakaka-inspire po pumasok sa business. Alam nyo, ang negosyo, masarap po.